Sana namang magandang hapon, umaga at gabi po sa ating lahat. Sa mga subscribers ko po dyan, maraming salamat po. Sa mga magulang po or mga senior citizen po, mga lola at lolo, mga kapatid po natin dyan, at sa mga buzzers at mga fans po natin ay maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa aking content about sa Kim Pao at sa mga ibang showbiz update po. At saka wag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa Panginoong May Kapal dahil po binibigyan niya po tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po tayo ng isang content, at ito ay about sa ating idolo at inspirasyon po sa buhay. Ayon po sa aking legit source po ay si Paolo Avellino daw po ay binuking na totally. Yung hindi lang joke, yung hindi lang pabirong salita ba, kundi prinangka pala siya ng kanyang mga magulang na kung saan po ay tinanong siya kung ano talaga yung status nila ni Kim Chiu. Ngayon, ang sabi daw ni Paolo is, ang sabi daw niya mismo sa kanyang magulang, ayon po ito sa aking legit na source po ang sabi daw niya po is, mayroon na, kami na po, parang ganon ba, mayroon na, may special na sa amin. Kaso nga lang, sabi daw niya, we still get to know each other. Yun daw po yung sagot ni Paolo Avellino, which is, may special na daw sa kanila, pero kailangan pa din daw nilang makilala ang isa't isa ng palaliman. Dahil nga po dumaan daw kasi si Kim sa 12 years na relasyon at ayaw daw ni Paolo na parang porque galing si Kim sa 12 years na relasyon tapos nag-break up, ayaw ni Paolo na samantalahin yun yung kahinaan ni Kim sa 12 years na yun. At yun ba yung nataon na katambal niya si Kim, at yun yung ayaw ni Paolo na samantalahin. Kaya nga po ang gusto daw ni Paolo is kumbaga ba, yung kilalanin muna nila ng mabuti ang isa't isa para po walang aberya pagdating ng tamang panahon, at kung sakali man na maging sila ba, wala silang pagsisihan. At least yun, nakilala po nila ang isa't isa. Yun po yung point ni Paolo Avellino dito. Tapos, nung nalaman daw ng parents ni Paolo Avellino, yung ganun na sagot ni Paolo sa kanila, ang sabi daw ng parents ni Paolo is, I agree with you, son. Dahil ang pagpasok sa relasyon, kapag pumasok ka, dapat kapag may problema, marunong kang lusutan or alam mo ang solusyon. Yun daw yung sabi ng parents ni Paolo, at saka they are so very supportive with Kim Pao Tambalan also. And then ang sabi pa, proud daw sila kay Paolo dahil Paolo grew up now, parang ganon yung pagkasabi. I don't want to discriminate Paolo about his past, kasi di ba, do you remember that na yung naging girlfriend niya si Casey, and then hindi man sinapubliko naging girlfriend niya. There was a time na yung past ni Paolo kasi muntik siyang nag-suicide. That was the history of Paolo. Yeah. Isa kasi siya yung tao na muntik na siyang nag-suicide where within yung situation ay yung hindi niya nakayanan. Kaya nga po ang sabi ng kanyang nanay is ayaw niya nang maulit yung gano'n na situation niya dahil si Paolo po ay muntikan na. At kaya nga po nagkaroon ng mga yung tinatawag na yung mga tao ba na muntik nang mag-suicide, ganun ba? May mga counseling kasi yan Kaya there was a time na may event yun na yung mga nandun is mga special ni Paolo sa kanyang buhay. Mga special niya ba? Ngayon, nag-speech si Paolo doon at sinabi niya kung ano yung past niya about sa suicide event or suicide problem niya. At sa awa naman ng Diyos ay hindi po natuloy dahil alam niya po na may hinihintay pa si Paolo na tambalan, which is si Kim
Kim Chiu po. Kaya nga po ang sabi ng parents ni Paolo Avellino, we are so proud of you with Kim dahil you deserve the best. You deserve the best high applause. Yun po yung sabi niya. Ang sabi niya, deserve niyo po deserve niyo ang mga blessings sa ngayon. Yun po yung ibig sabihin ng nanay ni Paulo kay Paulo. Ayon po sa aking mga content din na nang babas or mga nagko-comment, ang sabi po niya is hindi daw willing, ito po, basahin ko po kasi pag babasahin ko na lang po, wag ko na lang po ilagay yung screenshot, yung comment niya kasi may pangalan kasi siya sa itaas and napaka pangit naman kasi pag pati yung pangalan niya sasabihin natin alam mo naman na kapag may mga nagko-comment hindi natin sinasabi yung pangalan dahil mahirap na din po sana maintindihan niyo po. Ito po yung kanyang comment. Ang comment niya po is ito, pakinggan niyo po pakinggan niyo maputi para hindi po natin ma-misinterpret na naman dahil pag ma-misinterpret mo kasi yan, iba na naman yung pinupunto mo, parang ganun, nagiging negatibo ka na naman po. Ito yung positive way na pagsabi niya po wag po natin idaan sa negatibo. I just read this message for you mga fans po ni Kim Pao para malinawagan po tayo sa lahat ng mga nangyayari at na-update. Ito na po. I love Paolo Avellino with Casey before, but then when Casey broke up with Paolo Avellino, Paolo takes a side. Kasi hindi niya nakayanan ang problema niya when it comes kay Casey. May hina kasi si Paulo noon Sobrang hina. Hindi nga po niya ma-voice out ang kanyang feelings throughout Casey. Kasi nga po si Casey din, tinago din niya na may special na sa kanila ni Casey, ni Paolo Avellino, which is parang 2 taon. Pero tinago po nila ang kanilang relasyon dahil nga po sa issue na bading si Paulo before at ang kanyang kapartner ay si Jake Cuenca or si Paulo ay si Piolo Pascual. Yun po yung binabalita ng mga ibang vlogger po noon at nag-viral po yan na issue na bading si Paulo. Kaya daw siya nag-suicide dahil hindi daw niya nakayanan yung issue na siya ay bading at were in fact nakarelasyon po niya si Casey that time. See? Totoo naman po nakarelasyon niya si Casey at totoo rin po na muntik siyang nag-suicide. Muntik siya nag-attempt na mag-suicide kaso nga lang naagapan po yun. We don't know if what kind of problem, kung ano man yung problema ni Paulo in that time kasi hindi naman niya kasi sinabi kung what is the reason why, bakit siya muntik nang nag-suicide. Pero alam ng kanyang parents na may dahilan at may malaki siyang problema. Iyon yung mga sinasabi ng isang nag-comment po sa akin. Ito naman po, rineplyan naman ng isang nag-comment. Ito po. Kung nag-suicide ba, may malaki ng problema. Di ba pwedeng wala siyang suporta kay Aki? Yun po yung sabi niya. Ang tinutumbok naman nito na isang nag-comment po ay yung sa obligasyon niya kay Aki daw. Which is, hindi naman totoo yun na hindi nagbibigay si Paulo ng obligasyon kay Aki. Kasi, sino ba naman ang tatay ang hindi magbigay ng obligasyon sa anak, diba? Kahit naman siguro sobrang hirap mo na sa buhay, of course, magbibigay ka pa rin how much more kay Paulo na may sinasabi naman siya. Yun yung talagang tama talaga na magbigay ka ng obligasyon mo sa iyong anak. Ayon po sa aking legit na source ay may nabubuo na pala na decision ng family ni Kim Chiu about kay Paolo Avellino dahil nagsabi na pala si Paolo Avellino na kung willing daw at ready na daw si Kim Chiu about sa kanyang future ay ipaubaya na daw niya kay Kim Chiu ang decision about nun. At ibig sabihin po nun ay masayang masaya si Paolo na hihintayin talaga si Kim Chiu habang fix po ang kanyang decision.
Kaya nga po yung mga Kim Pao fans po dyan na nag-aabang kung ano talaga yung status ng Kim Pao po or tambalang Kim Pao, ay ang sabi po ni Paolo Avellino ay hihintayin po daw niya ang decision ni Kim Chiu kung ready na daw siya makipagrelasyon, dahil nga po dumaan si Kim Chiu sa kahirapan ng 12 years na relasyon. At alam naman din natin na sinabi din ni Paolo Avellino na special si Kim Chiu sa kanya, or in fact naman na may something na sa kanila. We don't know if sila na ba or ano na, kasi nga po special at hihintayin na lang ni Paolo Avellino ang decision ni Kim Chiu. Diba, masaya na mga Kim Pao fans sa ngayon kasi nalaman na nila kung ano yung status ng kanilang idolo sa buhay. At hindi lang po yan, malaki din yung pasasalamat natin sa kanila dahil nga po kahit gaano kahirap ang sitwasyon natin dito, pag napapanood po natin ang Kim Pao ay masayang masaya na po tayo. At lahat ng mga haka-haka po natin tungkol sa Kim Pao ay nasagot na po. Sa mga ibang buzzers po dyan na tungkol sa Kim Pao po ay alam naman natin na mga bitter mga yan. At wag, paminsan-minsan ay iwasan na lang natin basahin yung mga comment nila kasi nakakasakit din kasi paminsan-minsan. Yan yung pinakamahirap sa lahat, yung magbasa ng mga comment ng mga buzzers kung saan ay nakakasakit na sila ng kapwa nilang tao. Yun po yung iba talaga, sobrang hirap na, masakit na sa mata. Ayon na naman po sa aking legit na source po ay inamin din ni Kim Chiu na may pagtingin pala siya kay Paolo Avellino. When start that yung pagtingin na pag-amin ni Kim Chiu po ay nung nag-start pala yung shooting nila sa Linlang. Yun pala yung start ng shooting nila at doon ata nagkaroon ng chemistry or kuryente sa kanilang dalawa. Nahalata naman kasi ng mga staff at saka mga management na talagang may pagtingin na din si Kim Chiu kay Paolo Avellino, and at the same time ganoon din po si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Kaso nga lang dahil nga po ay nasa isang showbiz sila at nagtatrabaho na maayos at nagsushooting pa sila sa isang pelikula, ay yun po ay professional way po nilang ginampanan yung kanilang emotion at yung kanilang kagustuhan sa isa't isa. Alam naman po natin na napaka-professional silang magtrabaho at hindi naman po bastos para sabayan po yung mga buzzers nila. Wala naman pong ganun na karakter ang mga Kim Pao. Alam naman po natin yan. Kahit naman po hindi natin sabihin, nararamdaman po natin yan. Basta solid Kim Pao ka lang po. Sa mga solid Kim Pao po dyan, saludo po ako sa mga magagandang comment niyo po na binibigay sa aking content. Sa mga panonood niyo po sa aking content, isang malaking tulong na po yan para sa akin. Para din po lumaki ang aking content at paki-subscribe din po. At alam po na isa kayong solid Kim Pao at pa-subscribe na po, masaya na rin po ako. Ayon po sa kaibigan ni Kim Pao, ni Paolo Avellino. Dahil nakatutok kasi yung mga iba sa ibang tambalan na. Pero sa akin kasi po, nakatutok din kasi ako sa Kim Pao. Sabi po ng malapit na kaibigan ni Paolo Avellino na palagi daw bukang bibig ni Paolo Avellino si Kim Chiu tuwing nagsasama sila kahit saan daw. Mapalimbawa, parang banding-banding na makaibigan daw. Nahalos ang bukang bibig daw ni Paolo Avellino is si Kim Chiu. Talagang simulat sa pulpa pala ay hinintay talaga ni Paolo Avellino si Kim Chiu. Dahil nga po, sa tagal siguro ng paghintay niya, buti na lang at naghiwalay sila ni Sian Lim at napunta si Kim Chiu kay Paolo Avellino. Kaya laking pasasalamat din po ng mga ibang tao kay Paolo Avellino dahil po napunta din siya kay Kim Chiu at ganoon din po kay Kim Chiu napunta din po siya sa tamang tao. Kaya nga po ang bansag po sa kanila is Mr. Right at Mrs. Right na sa ngayon. May mga napapansin po tayong mga couple t-shirt po ng dalawa at yun po ay may kahulugan po pala yun sa kanila. In every country pala po nila na kung saan sila namimisita ay may mga couple t-shirt po sila.
At yun po ay, ang ibig sabihin lang po yun ay nakikita po natin na sobrang tibay nila kahit sa dami ng buzzers nila, sa dami ng mga negatibo nila na comment na naririnig at nababasa ay talagang sobrang higpit at kapit na kapit ang kanilang tambalan. Diyan mo makikita or masusukat ang isang tambalan kung talagang matibay po. Dahil sa mga ibang tambalan ba, kung mga binabas na mga tambalan at bigla na lang nagdadirect yung mga management nila na parang paghiwalayin ba, gagawa ang mga management or mga direktor nila ng mga kwento para paghiwalayin lang yung dalawang tambalan at yun po ay hindi na nakaya ng mga iba. At ito pong tambalan ng Kim Pao ay talagang solid na solid po. Dadako po tayo kay Gerald Anderson na kung saan po ay binansagan na the playboy in the showbiz po si Gerald Anderson. Alam niyo po ba, 'di ba? Mainit ang issue kay Gerald Anderson at saka si Sian Lim. Pero sa ngayon po, sobrang init ang issue kay Gerald Anderson kasi may pasabog pala siya sa Kim Pao. Ang sabi daw niya is botong-boto daw siya kay Paolo Avellino. Pero may pero po siya. Sana naman daw pagbigyan siya ni Paolo Avellino na makatandem ulit si Kim Chiu. Alang-alang lang daw sa isang project. Yun daw yung pag-uusap ni Gerald Anderson kay Paolo Avellino. Pero ang sabi naman ni Paolo Avellino, hindi ako yung kausapin mo dyan, kundi mismong si Kim Chiu. Kasi nga po, alam naman natin yung issue ni Gerald kay Kim Chiu, di ba? Kaya kahit naman mag-oo si Paolo Avellino, kung ayaw naman ni Kim Chiu, wala tayong magagawa. Kaya itong si Gerald, parang kinausap niya at, di ba kinausap sila ng management? Tapos, kinausap niya ulit yung management dahil nga po hindi niya ata mapa-oo si Kim Chiu. Kaya ang management na po yung nakiusap kay Kim Chiu at ang sabi pa ni Kim Chiu sa management ay hindi po daw niya masasagot sa ngayon yung kanilang kahilingan. Dahil sa ginagampanan ni Kim Chiu na role sa kanila ni Paolo Avellino sa kanilang bagong movie ay parang nahihirapan at sobrang hirap at grabe challenging daw yung kanilang bagong movie sa ngayon. Tapos yung parang kumbaga kung sakali man na matutuloy yung movie nila Gerald at Kim Chiu ay parang may third party ata yun at si Sian daw ang kukunin nilang third party. Parang ganun ba? Parang vice versa po nila yung true to life story po nila. Parang ni-reverse lang nila at parang pinaganda ulit. Parang ganun. Alam naman po natin na sa kabila ng kontrobersiya sa kanila noon ay hanggang ngayon po ay hindi pa malinaw ang hiwalayan ng Kimeral. Kaya siguro kay Kim Chiu, panahon na para magsalita na rin si Kim Chiu about kay Gerald. Kasi sa tagal ng panahon na nananahimik si Kim Chiu at hanggang ngayon wala pa po tayong naririnig na paninira about kay Gerald. Paminsan-minsan din pag may interview kay Gerald Anderson at yung sinagot niya ay hindi daw siya nag-ghosting kay Kim Chiu. Yun po yung sabi niya noon. And this is for today and please subscribe and continue lang po kayong mag-comment at saka manood po sa aking content at ay nanyayahan ko po kayong manood at makinig din at i-update ko po kayo palagi sa aking content. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.